pesos kada kilowatt-hour. Katumbas nito ay 47 pesos sa bawat 200 kilowatt-hour na konsumo sa kuryente. Paliwanag ng Meralco, nakadagdag umano sa pagtaas ng sinilang kuryente ang pagtaas ng transmission at generation charge sa kuryente. At para pag-usapan tungkol sa balitan yan, kasama po natin ngayon si Gabriel, Dama at Popoy. Hey, Yo, kataas ang kuryente. November pa lang yan ha. Wala pang December. O, kasi tataas pa ako kuryente. Pero ano, may nagre-raise ng nagre-raise ng ano siya, ng concern sa camera. So may privilege speech na Santa Rosa City representative na si Don Fernandez. Ano ba ngayon? Thursday? So isang araw, Thursday. Isa sa mga gustong pag-usapan doon yung ano, Camera ko yan. WACC. Ano ba? Camera. Patol yung no. Yung ano, alin? Walang kaya. WACC. WACC. Ano ibig sabihin ng Women's Debt? Ano ibig sabihin yung weighted average cost of capital? Na parang hindi na dapat daw kasi yun Kasama sa computation. kasi parang ano yun eh. Di ba kung ikaw yung magbi-business, hindi mo naman pinapasa sa consumer yung most of the risk kasi ikaw ang nag-business. Halimbawa, ikaw, meron kang karinderya. Di ba gano'n, meron kang karinderya. Nagtaas yung presyo ng baboy. Itataas yung ba agad yung Magbabawas ng dividends. mga ganang cost, diba? Mga ganang measures ang gagawin mo eh. It's either mag-a-adjust ka. Ikaw yung mag-a-adjust. Pero as much as possible, i-retain mo yung presyo na kayang abutin ng Hindi mo ipapasalo sa consumer. Kasi isa yun sa mga risk na inaano. Hindi, huwag kang gumawa ng masyadong maraming rekadong mga patay. Nag-example yan, di ba, yung sa mga tinapay nun? Ngayon nga dahil mahal ang kamatis, bawas ang kamatis. Hindi, nga. Yun nga yung kumbaga, bilang ikaw ay gumagawa ng meron kang business, isa sa alang-alang mo rin yung kayang i-dish out ng consumer mo. Pero kasi, kuryente pinag-uusapan natin eh. Like, tubig, napaka-essential niya na karamihan ng mga household, hindi pa pwedeng wala. Na, di ba nga, yung iba dyan, pa nagbabudget, ano yung inuuna? Pasabay, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe. Necessity mo. Oo. Yung mga basic utilities, pati yung gas. Di ba? Kasama yan. Pero hindi lang naman yung WACC yung sabihin nating problematic. Kung makikita niyo yung bill niyo ng kuryente, meron dong yung mga generation charge. Maraming charge actually. Maraming naka-charge. Charge sa kape. Mahaba lang lista, hindi Surcharge. para sa ano. Oo. Ang binabayaran mo naman talaga dun yung Pero isa sa mga ni-raise dati, naalala ko, yung usapin dun sa lost transmission charge. Ano ba kasi yun? Ang lumalabas sa mga planta ng kuryente, malalaking voltahe yan. 200,000 volts. 250,000 volts ang nasa mainline, tas bababa yan. Papunta sa atin, 220 na lang. 20. Kasi may natural, kung nag-aral tayo ng nung high school, 4th year high school, yung sa physics, ang daloy na kuryente, parang daloy din ng tubig. Habang mas malayo yung nararating nung may resistance niya, humihina. Parang, diba? parang, So yung loss na yun, dapat ba tayo pa yung nagkakargo nun? Natural siyang nangyayari. Sabihin, natural occurring, talaga mayroong resistance. Kahit anong gawin natin, hindi natin mababali ang laws of physics para mawala yun. Pero tayo pa rin yung yung consumer pa rin ang Oo. gagastos dun. Hindi naman nakasalanan ng consumer yun. Yun na nga. Kaya, bakit hindi to, kine-question, hindi to, kumbaga, hindi naman siya napapakinabangan kasi ng consumer eh. Di ba kung ikaw, bibili ka ng, let's say, kahit anong produkto, yun yung bibilin mo. Hindi mo bibilin yung nawala dun sa manufacturer. Bawa, nagtinda ka nga ng ulam gama, di ba? Tapos sabihin na natin, wala na ulam pero meron pa nung sarsa.
di ba pinamimigay nyo na nga lang yung Hindi meter? mo naiintindihan yun kasi. Oo. Pero Kumbaga sa ano, waste Hindi na naman sa- waste. Hindi, sa loss. Loss na, kumbaga. Pero isipin mo, ang ginagawa ng Meralco, yung sana sa'yo binibenta pa. Mm. Ng ano. Kung tutuusin, hindi naman siya kasalanan ng consumer na meron talagang nangyayaring natural na mga losses na gano'n. Dapat sa ano na yan, sa business side of things na yan. So, itong sabi 47 pesos per 200 kilowatt hour. Sa, kunyari sa ano, yung dati 5,000 ang binabayaran sa kuryente. Kinukompute naman na ba yung babayaran natin sa Kunyari, hindi, wala naman sa 5,000 sa atin, mas mataas pa rin sa atin. Kunyari, example lang 5,000, gano'n ka, ano, ang dagdag doon. Hindi. May Tingnan mo yung calculations ano, yan. tingnan mo yung bill natin. Ah. Ilan yung kilowatt hour doon, tapos multiply mo doon yung ano na yun. Depende pa sa Yung sa basic plus Kasi yung sa dagdag. Batay siya kung gano'ng kalakas kumonsumo yung ano eh. Yes. And Lalo sa atin, nasa ano kasama tayo? yung ano niyan, yung mga nakaka-minimum. Kasama sa minimum. Ah, Ano ba minimum sa ano, Meralco? 200 Minimum data. 200 ang bayad? 200 kilowatt. hindi, ang minimum hindi nakabatay sa pera. Hindi kagaya sa water district. Ah, Yung Nakabatay minimum siya sa yan. dami ng kuryenteng na alam ko 200 kilowatt. Kasi sa 200 amin, pa rin ba? sa amin kasi, tawag sa 40 sa amin, Lieco, ang pinaka-minimum sa amin, 2.80 centavos. Yun yung nadadagdagan. Yun yung ano, marami nagbabayad nun tapos yun mismo ang minimum, may iba magbabayad 2.80 centavos, tapos tumataas lang, nadadagdagan lang 90 pesos na charge pag nilag pa sa due date. Teka. Nung tinanong ko sila, Hindi. Oh. Ang minimum na pinag-uusapan natin, yung ibig sabihin, kahit na hindi umabot doon yung konsumo mo ng kuryente, yun pa rin yung babayaran mo. Kaya, halimbawa, sa tubig, di ba, meron tayong 150 cubic liters ba? Oo. Pagkaya sa Tama, akin, cubic liters. yung... sa akin, hindi ko naman... Pero babayaran mo pa rin, magkano binabayaran mo? 165, yung minimum. 165. Yun yung minimum. Kahit di ka umabot ng tawag ito? 150 ba? Oo. 150 cubic liters. Sa tubig. Sa tubig, example lang yun. Yung pa rin yung babayaran mo. Sa kuryente, ganun din. Wala ba nga dito sa Meralco na ano? Kung ano yung pinakamalit na Hindi. mga binabayaran, mga ganun? Hindi. Kasi Hindi dun sa amin, 2. Gugulat ako, ba't 2.80 centavos lang babayaran sa Baka Bitaw naman, lang daw yun. hindi, baka naman yung sa inyo kasi, yung tipong may mga sub-meter. Tas kayo yung naghahati doon sa ano. Diba, mga apartment. Hindi ata Meralco yung Nung Leko. Tinatanong ko nga sila, ano lang daw yun, bumbilya lang daw yun, 1 kilo lang daw yung sana yun. 5 watts lang yun. Tapos papakahirap sila sa pumila, sa 2 pesos lang ang bayaran nila kasi hassle pag may penalty, 90 pesos ang penalty. Last minute pay. Oo. Yan sa residential ata 200. Alam ko pagka hindi ko maabot doon, tawag dito, hindi ka may interest. Pero yan din nga yung problema kasi nga na-privatize yan eh. Dapat Oo. yan, under yan ng isa sa mga basic needs eh. Like yung tubig, kuryente. Diba? Dapat ano nga yan eh. Sabihin natin government regulated. Pero ang nangyayari kasi nga ngayon, dahil na rin sa mga laws na pinasa, lalo na nung panahon ni FBI, yung pipira, ayan. Kahit yung hindi natin nagamit na kuryente, ay obligado nating bayaran kasi noong 1990s meron tinatawag na yung power crisis nung panahon ni ganito yan. Panahon kasi ni Marcos, wala naman talagang nangyaring mga infrastructure na nagtatagal, lalo na yung Bataan Nuclear Power Plant, hindi naman natuloy yun, ginastosan na malaki, tapos substandard yung pagkakabuild, so hindi talaga tapos, syempre, nabangkarote tayo 1983, etc. Napalitan yung regime ng 1986. Tapos, may 6 years si Aquino na, let's face it, yung 18 plus, halos 20 years na mga Marcos, not enough yung 6 years talaga para ma-erase yung masolusyonan yung iniwang problema. Ang nangyayari pa nga, halos yung
babalangkas na nung 1987 na Constitution, ang halos masasabi na lang natin na malaking nagbago nung era na yon. Then, ito, 1994? Tama ba? 1992? 1994, di ba? Nung si Ramos yung pumalit, nagkaroon siya ng Philippine 2000, ganyan. All throughout ng 90s, 80s, 90s, halos araw-araw, brownout. Kahit dito sa... Kayo, di nyo inabutan niya kasi napakabata niya. Imagine niyo pagdating ng alas 9 ng gabi, nagpapaypay na, ganyan. Alas 7 minsan. Kasi minsan after lang ng balita, brownout na. Tapos umaga na magkakaroon, mga alas 4, alas 5. Ganun yung buhay noon. And Hindi dahil sa maintenance, dahil sa kulang talaga ng supply. Ngayon, ang ginawa doon sa EPIRA Law, para lang masolusyon yan. Parang bara-bara na ipinasa na, sige, itong mga power plants na naglilikha ng kuryente, kahit hindi natin magamit yung kuryente na nilikha nila, ginawa nila, babayaran pa rin natin. So, ganun. Ganun yung naging kasunduan. And supposed to be, yes, nawala nga yung problema sa laging brownout. In a way, sobrang laki yung gastos kasi nga ang daming hindi natin nagagamit. Plus hindi naman na binago yung batas once na okay, after quite some time nagkaroon na ng mga bagong di ba nga nagkaroon ng malampayan, lahat nadagdagan na yung mga nagpo-produce ng kuryente and dumami na rin yung demand kasi dumami na rin yung mga tao, pero walang binago since then. So, hanggang ngayon, ganito pa rin yung sistema noong 90s. Kaya ganyan yung lagi na lang tumataas ang kuryente. Never siyang bumababa. So, abangan natin susunod na update patungkol dyan sa Meralco. Kung baka mamaya hanggang na December, tutuloy sa Mataas yan. Tapos, Umiinit na, tanghali. siguro, bababa ng konti. February, March. Tapos, pagdating ng tataas na naman yan. Pag Pagdating ng summer. summer, abangan natin mga susunod na balita patungkol dyan. At para na po sa iba pang kung gusto nyo malaman namin yung opinion patungkol sa iba't ibang news or latest na balita, manood lang po kayo ng What's News sa PS Ninja NCA YouTube channel. At yan po ang ating What's News.